tayo sa another episode ng ating Badong Rattles Vlogs. Pag-uusapan natin, no, second day na po pero bokya pa rin po ang prosecution. Kumbaga show na nila to, 'di ba? Sila yung nagtatanong sa kanila yung testigo, 'di ba? Kung meron talaga sila mapapakitang ebidensya at saka matatag yung testigo nila. Durug-durug sana yung ano ngayon, yung kampo ni BP Sara kasi hawak nila yung hawak nila yung testigo, hawak nila yung ebidensya. So dapat tapos hindi nakabawi kasi itutuloy bukas yung pong hindi po nakapag-cross-examine. So ibig sabihin show ng prosecution to pero bokya pa rin eh. Bokya pa rin po. Alam nyo, yan yung mahirap sa napakatagal niyong sinisiraan si BP Sara. Wala na pong epekto sa amin yan, sa mga nanonood. Yung kaibahan nitong mga to sa ibang naunang dalawang impeachment. Impeachment po ni Erap tsaka impeachment po ni Corona, no? Magtotohanan po tayo. Yung bulaga factor, yung ha factor, yung ay talaga meron palang ano yan si Erap, meron palang mansion, talaga meron palang bank account yan si Erap na ang pinirma niya Jose Velarde. Yun po, sa tagal ng paninira nyo at paulit-ulit, sa tagal ng propaganda ninyo laban kay BP Sara, wala na pong talab eh. Paulit-ulit lang naman, yan pa rin yun eh. 'Di ba? Narinig na namin yan. Una, marami sa amin mga Pilipino napanood na yan yung pinagmamalaking yung tape na di umano si BP Sara ay may death threat sa mag-asawang Marcos at saka sa pinsan nila. Oh. Ano na yan eh. Kumbaga, paulit-ulit na naming napanood yan. Alam na namin yung kwento niyan. Alam namin kung bakit nasabi yan ni BP Sara. At kahit na ano po ang sabihin ninyo, alam namin, dun mismo sa tape na yun. Alam na nga namin yung kwento niyan eh. May nagtanong, actually, hindi po nag-death threat si BP Sara. Nag-aalala yung nagtatanong. Paano po yung sa dami po ng nilalantad ninyo dito po sa mga nakawan na to, dito po kay Martin, dito po sa mag-asawa, sa dami po. Kumusta naman ang security? Ganun po yung laman yan, di ba? Oh, huwag kayong mag-alala. Parang nag-aalala po eh. Sa totoo lang po, nag-aalala si BP Sara dyan sa video na yan. Anyways, bago natin puntahan yan, yan po mga pag-usapan natin, yung kaganapan. Tapos yung kay Lacson, kay Tito Soto, yung hirit nila. Tsaka yung bakit natin nasabi na bokya pa rin ang prosecution sa ikalawang pagkakataon. Sa ikalawang araw, ikalawang pagkakataon. Hindi. Hindi pa naitulog ko na yan actually. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Siguro marami sa inyong nakapunan na nakakabagot. Ganyan po yung hearing. Kala nyo excited, no? Nung natatandaan ko nung unang dalawang hearing, ako na lang yata nanonood ng mga hearing. Ako na-excite ako bawat tanungan. Kahit mga English, tuwan-tuwa ako talagang. Alam ko noon, inaabot ng gabi, no? Hanggang gabing-gabi na yung mga hearing. Talagang kuwang-kuwa na ramdam ko yung mga nangyayari sa hearing. Medyo bata-bata pa tayo noon, nung mga hearing ni Erap, hearing ni Corona. Okay. Kaya ganyan po talaga yan, yung akala nyong yung akala po ninyo na parang exciting lagi. Hindi po, mababagot po kayo niyan pag talagang ayaw nyo namang, pag hindi talaga kayo mahilig sa politika,
Kumbaga, nakiuso lang. Pero alam niyo po, sa totoo, marami sa inyo nagsimula, hindi mahilig sa politika, di ba? Pero naging exciting na sa inyo yung politika dahil sa ginawa sa mga Duterte, sa ginagawa pa rin hanggang sa kasalukuyan sa mga Duterte. Gustong-gusto nating makabawi, no? Okay, anyways, ano po yung mga naganap? Bago po yan, yung mga naganap na yan, meron lang po tayong, maraming umiepal no? Si Bendalo Tulfo. Wala naman pong katuturan yung sinabi niya. Di ba? Kaya dapat nag-aaral to mga to, sabi ni Bendalo. Sana daw magbigay ng maaga. Maaga daw na magbigay ng sa mga senator judges para nakakalok sila. Yung affidavit, nasanay siya, kala niya affidavit lang lahat. Hindi po. Bendalo Tulfo, Senator Erwin Tulfo, hindi na po affidavit yan. Mga testimonya, ang pag-aaralan nyo na po, hindi simpleng affidavit lang, kundi mga testimonya na po at saka yung mga ebidensya. Mananawa kayo. Hindi po pwede yan. Ito, isa pang epal, itong si Tito Soto. Sabi niya, Soto, nakiusap na kumare, wag masyadong maging technical dahil ito mano ang panawagan ng taong bayan. The public watching us now said we should not resort to technicalities. Yan yung sinasabi ko, ang tagal mo na, Tito Soto. Nakailang impeachment trial ka na. Pero ganyan ka pa rin mag-isip. No? Hindi po pwedeng maiwasan yung mga technicalities. Hindi po pwedeng magkwentuhan lang. Kasi yun yung linya nila eh. Magkukwento ng mga imposible. Tignan nyo po, bawat isa po magkukwento. Opening statement nila, kwento. Opening statement ni Jerbil, kwento. Opening statement ni Defensor, kwento. Lawrence Defensor ba yun? Kaya nag-o-object eh. Hindi naman po kwentuhan ng usapan dyan eh. No? Sa impeachment po, pakitaan po ng ebidensya. Hindi po pwedeng noong taong ganun, may petsang ganun, may mga namatay. Wala na po yan eh. Ano bang mga namatay dyan? Hindi po yan, wala pong kaugnayan yan kay BP Sara. Si BP Sara po ang inuusig ninyo. Ayon nga kay Tatay Digong, guilt is personal. Kung wala pong kinalaman si BP Sara sa mga binabanggit nyong krimen, dapat hindi nyo sinasabi yan. Kasi nga po, ito sa kanila, sa totoo lang, propaganda lang. Correct. Gusto nilang gamitin ito lahat sa propaganda. Okay. Sabi ko na, di ba, kahapon, naisahan sila ni Chis Escudero. Na sabi ni Chis Escudero na 16, di ba? Ang tagal po nilang inaalagaan yan. Ang tagal nilang inaalagaan na mapababa po yung boto na kinakailangan nila. Matagal na ang pinag-uusapan yan. Kaya nga nila sinuspindi si Jinggoy. Pinasuspindi nila si Jinggoy para hindi pwedeng lumahok. Therefore, pagpipilitan nila na mas mababa yung numero. Okay. Ngayon, ano po nangyari? Pagkatapos po ng isang araw, yan yung problema. Dapat matalas ka dyan sa impeachment. Ako kahit papano, bagamat wala sa konstitusyon talaga, dapat talaga sa konstitusyon, sa saligang batas po, nakalagay Senate President ang magpe-preside. Yung mga Senate President before, wala tayong problema. Nene Pimentel, Joby Salonga, Juan Ponce Enrique, Coco Pimentel, yung Drilon. Yan po yung mga Senate President dati. Lahat po sila maaalam po sa batas dahil pare-pareho silang abogado. Buhat po nitong si Soto,
Yan yung problema pag meron nahahalal na katulad kay Tito Soto na komedyante, na halal na Senate President. Binaba niya yung binaba niya yung bar para maging Senate President. Kung popularidad at popularidad lang, ang popular po ni Erap nung siya po ay naging senador. Pero never po siya nag-ambisyon na maging Senate President. Di hamak naman pong mas marunong si Erap kaysa rito kay Tito. Napakatagal na hindi po naging Senate President si Chupisto Ginggona, hindi po. Kilala ko po yung mga naging Senate President eh. Hindi po siya naging Senate President. Okay. Mataas po yung bar noon ng Senate President eh. Pero buhat po ng si Tito Soto ay naging Senate President, parang pwede na pala lahat. Kung karapat dapat po maging Senate President yan, bakit kung kailan siya tumanda? Tsaka po siya naging Senate President. Sabihin nyo naman, mamimiloso po yung iba sa inyo. Bakit si Enrile matanda na nung naging Senate President? Iba po yun. Lagi pong oposisyon si Enrile. Di ba? Senador siya pero lagi po siyang nasa oposisyon. Kasi kalaban siya ni Cory. Alam nga naman maging Senate President siya kung opposition siya. Kaya lang siya, pero wala pong ku-question sa kanya. Yung husay niya. Ngayon talaga kitang-kita mo yung pagbaba ng level ng ating mga senador. Nanalo na nga sila ng wala talaga silang kakayahan. Pagpasok po ni Marcoleta, na-expose po lahat ng mga senador natin. Di ba? Na-expose po sila lahat na po siyang baba pala ng uri ng Senado natin ngayon. Kaya hindi po talaga uubra. Hindi po talaga uubra yung ganyan. Kaya nagmumukhang tanga eh. Pero in fairness po, nagsalita po kanina. Nagtanong. Para naman masabi man lang nakasali pala siya. Pero alam mo yun, yung paepal lang po yung tanong ni Gatchalian. Wala na nga hindi ko na nga natandaan kung ano yung tinanong ni Gatchalian. Ganun po ka-imposible. O ganun po yung tanong niya na hindi nagmamatter. Pampahaba lang ng oras. Anyways, mali yan, Tito Soto. Anong gusto mo? Emosyon lang? Kukwentuhan lang kayo? Kukonvict nyo na si BP Sara? Once na kayo ay naging judge, pangatawanan mo. Yan yung problema sa'yo, Tito Soto. Ulitin ko yung sinabi niya, Soto, nakiusap ko maaari, wag masyadong maging technical. Dahil ito umanong panawagan ng taong bayan. Panawagan ng taong bayan? Sino nagsabing sa taong bayan? Sino ang kausap mong taong bayan? Kami ba? Sino nakausap mo sa taong bayan? Ang gusto wag technical. Mas marunong pa sa inyo ang taong bayan. Sa kapapakinig ng taong bayan sa mga Duterte vloggers, mas marunong na sa inyo. Hindi po ubran na kayo ay judge tapos sasabihin nyo na wag maging technical. Ano yan? Kukwentuhan lang kayo? Ikukonvict nyo na si BP Sara? Utot nyo. Kung ayaw mo maging technical, ang trabaho mo bilang judge, mag-resign ka na. Lahat yan technical. In fairness po kay Chis Escudero, mahihirapan po talaga yung hindi abogado eh. Di ba? Kasi mayat-maya may nag-objection, Your Honor. Overruled. Sustained. Ganun po, hindi po kaya talaga ni Gatchalian yan. At ng mga hindi lawyer. Pati nga yung lawyer, hindi, ang karaniwang kang lawyer, katulad ka ni Kiko Pangilinan. Hindi mo rin kaya yan. Kinakailangan po yan, may practice ka talaga.
babad ka talaga sa korte para mo magampanan yung trabaho nila in really. Sabihin nyo, bit si Nene Pimentel, parang kadikit lang din. Wala pong magagawa si Nene Pimentel kahit siya po ang Senate President noon. Bakit? Nakalagay po sa konstitusyon na pag ang presidente ang ini-impeach, yun pong Supreme Court Justice ang mag-preside. Dito po wala. Uy, 1,000 na agad tayo, pero yung ating pong likers ay 200 lang po. Mag-likes lang po kayo, wag po kayo mahiya. Kita nyo po, pag mataas po yung likes natin, tumataas po masyado yung ating viewership. Tinitignan po, likes po kayo. Okay. Kinakailangan mo rin na hindi ka lang basta abogado. Yung mga ganyang kalibre. Mga Alan Peter Cayetano ka, Chis Escudero, Marcoleta ka. Okay, punta po tayo rito sa mga kaganapan. Natutuwa ako kasi expose talaga yung mga senador eh. Si Ping Lacson talaga, hindi talaga siya pang magalingan na senado eh. Bakit? Alam niya ngayon, pagkalipas ng isang araw, kahapon pa po yun eh, di ba? Kahapon pa po diniklara ni presiding officer, Chis Escudero. Kahapon niya pa diniklara. Ano yung diniklara niya kahapon? Na 16 ang kinakailangan to convict. Tapos, wala pong nag-question. Wala nag-object. Walang kumwestiyon sa sinabi ni ano. Kasi, inilagay niya sa opening statement niya. Mababagal sila mag-isip. Hindi po kasalanan yan. No? Hindi po kasalanan yan kung may agenda man si ano. Siyempre alam natin yung agenda ni Chis Escudero, di ba? Mabawi niya yung mga galit ng mga Duterte supporters. Yun naman talaga yan. Personal po yung agenda niya. So, gusto po niya na, kaya pinaglaban niya, 16, di ba? Walang pumalag kahapon. Hindi na po kasalanan niya ng presiding officer. Pag hindi niyo siya pinalagan. Kasi sasadyain niya yan eh. Katulad kanina. Kung hindi pumalag si Risa Ontiveros, si Pia Cayetano, sa tanong ni Risa Ontiveros, 'di ba? Kaya dapat matalas diyan yung mga senador. Nagkakarga yan mga yan eh. Nang gusto nilang mangyari. Pag hindi ka matalas diyan, durug-durug ka diyan. Kita nyo? Scripted yung kay Risa Ontiveros, pero mamaya na tayo riyan. Dito muna tayo kay Lacson. So pagkatapos ng isang araw, dahil mabagal mag-isip si Lacson, o may nag-ano lang sa kanya, meron lang nag-point out sa kanya na, teka muna, Lacson, mukhang naisahan kayo ni Chis Escudero ah. Paano na yung paglalaban natin na 16? Eto tanong mo. Tinanong niya po ngayon, di ba? Yung po bang 16 to convict ay opinion nyo lang o yun na yung desisyon ng impeachment court? Sinabi ko yung kahapon, wala naman nag-object eh. Ano na po yan? Pasya na yan. Hindi po kasalanan ng mga presiding officer kung nagpasya siya at wala nag-object. Pwede mo kasing mag-object eh. Katulad ng ginawa ni Pia Cayetano. Nag-object po siya. Mamaya na yung kay Pia Cayetano. Dito muna tayo kay Ping Lacson. So, sa makatuwid, nag-object siya. Hindi siya nag-object dun nung sinabi yung 16. Kasi, feeling nila, panalo sila, di ba? Pinaglaban nila na si Chis Escudero ay gawing presiding officer. Kinargahan sila ni Chis Escudero. Nagdiwang tayo. 16 pala. Okay. Good ka, Chis Escudero. After isang araw, tsaka ka magre-react, hindi ubre yun sa korte. Pag may objection ka, pag may bumanat, objection, ganun ka agad. Di ba? Nakita niyo yung mga dalawang abogado, panay objection yan.
Putya, pagkalipas ng isang araw, tsaka mo i-erase. O ano sabi ni Chis Escudero? Kaya panalo pa rin tayo eh. Naihirit na ni Lacson. Nung hinirit niya ni Lacson, sabi ko, patay. Mukhang pinagplanuhan na nitong mga to na babawiin nila. 'Di ba? I-overrule nila yung presiding. Pwede kasi yun. I-overrule nyo yung presiding judge eh. Pero dahil hindi nila alam yun. Kasi lahat po kayo judges eh. 'Di ba? Judge po kayo lahat. Pag may nag-question dun, kaya kita nyo mamaya yung kay Pia. Hindi po pwede na siya lang ang presiding judge. Pero magbubutuhan po yan pag may nag-question. Pag kinwestiyon po yung ruling ng presiding judge. Lalo na yan. Grabe yan, 16. Ang tagal-tagal nila, may mga announcement yung mga tulpo na pwedeng bumaba yung bilang. Mababagal sila kahapon pa ako natutuwa eh. Pero nung nag-raise si Lacson, patay ka ako. Natunugan na yung ginawa ni Chis. Pero mali yung tanong niya eh, 'di ba? Dapat kasi yun, ang hirit dapat ni Lacson doon na pagbotohan natin. Wala siyang ni-raise na ganun eh. Kaya inunahan na naman siya. Inunahan na naman siya ni Chis eh. Diyan kasi ako matala sa panonood eh. Tinitignan ko yung mga galawan eh. Inunahan na naman siya ni Chis. Sabi ni Chis, walang nag-object sa inyo nung sinabi ko to, therefore yan na yun. Ngayon, kung meron pa kayong hirit, sumulat na kayo sa Supreme Court. Putya, alam ba nila gagawin nila? Yan yung problema nila. Kaya nanatili po yung 16. Pag dinaan po kasi yan sa Supreme Court, katulad po yung mga naghirit, pwede matatanggal na si Chis kasi inangal na sa Supreme Court. Hindi pa nga po napagpapasyahan yung kung legal ba o illegal. Yung pagdadala kay Tatay Digong sa sa dahig eh. Marami pa po nakapila. Nakapila po yun. Di ba? Nakapila po sila. Kaya tama yun si Chis Escudero. Kung gusto nyong umangal, sampa kayo sa Supreme Court. Kailan pa magpapasya? Tapos na po yung impeachment bago maisalang yan ng Supreme Court. Yung sinasabi nyo na kino-question si Chis Escudero, tapos na impeachment bago yan mapag-usapan. Kaya tuloy-tuloy pa rin po yan, hindi po porket may nag-question. Kaya nga hindi ko na itatopic yan kasi una, natutuwa ako. Imaginein po ninyo kung pipilitin po natin na si Gatchalian. Duduruin lang po yan. Nakita nyo po yung duruan ng mga attorney. Kinwestiyon mo na naman. Ganun lang, mga simple yan. Yung mga sinasabi. They are reacting. Senator judges. Why they are reacting? The defense team is reacting. Di ba? Mga duruan po yan. Yung ginawa po ni Sheila kay Shell Jokno, na umiyak agad si Shell Jokno. Ganun talaga. Dudunguin mo yung mga kalaban mo. Ganyan sa korte. Okay. So ano yung nangyari? Yan. So ngayon, 16 na talaga yan. Tapos hindi pa rin nakahirit na si Lacson. Alam ko yun yung gusto niyang ipaglaban eh. Tatanungin niya lang, tapos siguro pwede sila magbotohan. Pero too late na yun eh. Tinanong mo na, hindi ka nag-react nung sinabi yan ni Chis Escudero, tapos ngayon nagtanong ka, hindi ka pa nakapag-react kasi hindi mo alam ang gagawin mo. Binilisan yung salita ni Chis Escudero, binilisan niya eh. Tapos hindi ka nakapag-react kasi hindi mo alam yung gagawin. Maaaring dalawa yan. Hindi mo naintindihan yung sinabi o hindi mo alam ang gagawin. Pero talo kayo dyan kasi nasemento na ni Chis Escudero na 16 to convict. Panalong-panalo tayo dyan.
Wala lang maghudas dun sa ilan pa ba natitira sa atin? Ilan pa yung natitira? 11 na lang, di ba? 13 sila, 11 tayo. Eh, yung tatlo, na ano, dalawa laya, dalawa kulong, isa tago. So, 11, 8. Mapanatili lang natin yung 8. Wala lang babaliktad. Okay na tayo rin. Pasok na, pasok na. Okay. Dito tayo po sa, bakit ko naman nasabi na mga wala naman talagang, wala naman po talaga. Ito po, yung kaisa-isa po NBI agent, kaisa-isang testigo na sinalang, ang tagal, no? Ang tagal. Ang dami po nilang pasakali. Ang dami po nilang pinasok na hindi na po magmamatter. Dapat nag-focus na lang sila dun. Kaya po sila maraming bidyong pinakita pa. Kasi nga, kung yung 2 video lang yung papakita nila, wala na pong silbi yan. Wala pong propaganda, walang silbi sa propaganda, at hindi rin po yan ebidensya na may death threat. Wala pong ebidensya na may death threat yung video na yun. Sige, ano muna ba yung nangyari? Para makita nyo muna yung buo. Okay. Yung si Senior Agent John Mark Kalilong ng Cybercrime Division, nagte-testify po siya sa video ng death threat ni BP Sara. Death threat daw dun sa mag-asawa. Tapos na pinalamanan nila yan ng another yung sa PMA. Kung hindi ako nagkakamali, yung sa PMA. Yung pamilyar na tayo masyado dun sa sinabi ni BP Sara na hindi siya matutulad kay Ninoy na walang naghiganti sa kanya. May premise po yun eh. Ang premise po nun, pag siya ay tinigok, di ba? Eto, ilang beses na po natin itong, kaya walang silbi sa propaganda kasi matagal nang nasagot yan ng mga Duterte vloggers, Duterte supporters. Alam nyo na yan eh. Alam nyo na po kung anong sagot dyan. Wala na pong silbi yan bilang propaganda. So, ulit-ulitin man nila yan. Alam na natin yan at alam nang sagutin yan ng mga Duterte supporters. Na hindi yan death threat kasi katunayan, bago siya magkaroon, kinakailangan mo munang matigok si BP Sara bago siya umaksyon yung kinausap niya. Yung sinasabi nila ngayon, na mukhang bago pero luma na rin. Anong klaseng vice president yan? May kakilalang hard killer. Di ba? Yan ba ang vice president? Parang tatanggalin nyo siya sa pagiging vice president dahil doon sa sinabi niya na yun. Una, kaso ba yun? Pwede nyo bang kasuhan? Halimbawa, sinabi ko yan, no? Pag ako tinigok mo, nako, meron na akong nakausap para ipapatigok ka rin. Paano mo papatunayan yan? Na yan ba ay krimen in the first place? Diyan po uminog eh. Tapos, ano po ang dapat tinitestigo lang nitong NBI? Dapat dun lang sa alam niya. Ang dami pong tinatanong sa kanya. Di ba? Parang version siya ni Trillanes eh, na ako nag-imbestiga, kaya alam ko na merong pera. Ito sila Duterte, sila Digong, yung mga anak niya, may pera yan. Ito yung mga bangko nila. Paano mo titestiguhan yun? Hindi naman ikaw yun. Sabi niya, may nagbibigay ng, di ba ganyan yung testimonya ni Trillanes? May drug lord na nagbigay sa kanila ng pera. O yan, tapos inisa-isay niya yung mga bangko. Ganun lang din to eh. Hindi naman sila kalahok. Ang dapat tinitestify niya lang, ito bang authentic ba to? Tong video na to na si BP Sara.
Siya ba yan? Wala bang inalter dyan? Siya ba talaga yung nagsasalita? Yun lang po, hanggang dun lang dapat eh. Kasi yun lang yung partisipasyon niya eh. Di ba? Yung NBI, mag-authenticate lang na ito po ay tama. Eh, ang dami pong tinatanong sa kanya eh. Meron pang mga tinanong na meron pang patay. Tumistigo pa siya para sa patay. Kaya panay ang objection eh. Oh, hearsay na yun. Una, hearsay yun. Bakit mo ititistigo yung ibang tao? Ikaw lang ang kaya mong itistigo. Di ba? Kasi inimbestigahan ko itong mga to at pinatunayan. Oh, bakit kung totoo po yung sinasabi nyo, kunin nyo na lang yung mga tao. Ang dami pang buhay dun eh. Yung patay pa yung isa sa nila. Eto, patay na to. Pero ano sinabi niya sa'yo? Ano yung sinabi niya? Bago siya mamatay. Pucha. Paano? Paano? Kung patay na yung tao, paano natin mapapatunayan na yun talaga sinabi sa'yo? At saka kung sinabi lang sa'yo, di hearsay lang yun. O bahagi raw ng investigasyon. Okay naman yun, walang problema. Kaya lang, papasabay yun sa as ebidensya. At saka ano ba yung sinasabi nilang ebidensya? Sinabi ba talaga, nakita ba nila yung hinire ni BP Sara? Meron ba talagang hinire si BP Sara? O nasabi niya lang yun para i-assure niya yung mga kausap niya, huwag kayong mag-alala sa akin. Marami po tayong sinasabi na hindi naman po na nangyayari. Hanggat hindi po nangyayari yan, wala pong unless na testigo nyo yung hinire ni BP Sara. Opo, totoo po na ako po hinire niya. Nag-uusap po kami sa ganitong hotel, sa ganitong araw. Binigyan niya po ako ng 50,000 bilang paunang bayad. Mga ganun. Oh, si BP Sara yung nagsasalita eh. Yung galit na galit si BP Sara eh. Tignan niyo po kung ano yung sitwasyon nun. Brown out. Pinagpatayan sila ng ilaw. Nag-aalala ngayon yung makausap ni BP Sara. In the first place, di ba? Hindi nyo ba nakita na ano yung tagpo niyan? Yan po yung tagpo na dadalin na yun si Zuleika yata, kung hindi ako nagkakamali. Dadalin na siya sa correctional. Imagine nyo, ang kaso lang po ni Zuleika kinontempt lang. Sumasagot po eh. Hindi lang po gusto yung sagot. Kinontempt lang. Ikukulong lang dun sa batasan, kaya po sumama si BP Sara, tapos dadalin na sa correctional. Diyos ko, daig pa talaga yung mga... Okay, anyways, ang point lang po, wala po napatunayan na talagang nag-hire si BP Sara. Yun lang po yun eh. Doon lang po iinog yun eh. Paano po magkakaroon ng krimen? Kung meron kayong tao na ako yung hinire ni BP Sara, yun po. Ito, hindi naman to NBI to eh. Sinuri niya lang kung ito ba talaga ay authentic. Tapos ang dami, ang pinakamalupit sa lahat, yung ginawa po nila. Yung nagtanong po ng scripted, nagtanong po to mamaya na ihuli natin yan. Pati po yung speech ni Marcos. Ano po kinalaman nung NBI sa speech ni Marcos? Speech ni Martin Romualdez. Pag sinabi ni Marcos, halimbawa sinabi ni Marcos sa speech niya, kriminal si BP Sara, ipapahuli nyo dahil sinabi kriminal. Anong katunayan ni Marcos? Panay speech eh, di ba? Speech ni Marcos, speech ni Martin. Ano po kinalaman nun? Para maidiin mo sa kasalanan si BP Sara. Oh.
Ang question po ba diyan, sinabi ba ni BP Sara na walang kondisyon? May kondisyon po eh. Kasi ang nagtatanong, concern sa security ni BP Sara. Kumusta ka, BP Sara? Ang dami mong binulgar sa kanila. Hindi ka ba natatakot? Oh, huwag kayo matakot para sa akin. May maghihiganti sa akin pag ginurgur nila ako. Yun yung laman nun eh. Ano po masama dun? Ginurgur ka na nga, makasalanan ka pa rin. O kita nyo, prevention. Na-prevent po yun. Bakit? Nagsalita na si BP Sara na pag merong gumurgur sa akin, etong tatlo na to, ang may kasalanan. Okay. Ngayon, punta na tayo. Ano ba talaga yung mga ginawa ni Risa Hontiveros? Eto po. Ang ganda na, kita nyo, umamin po si Risa Hontiveros na wala talaga silang ebidensya. Walang ebidensya. Eto script nila eh. Nauna lang si Risa Hontiveros. Kinakailangan may tanong ni Risa Hontiveros, gagawin testigo na yung abogado. Bawal po yun. Abogado ka lang eh. Kaya to the rescue si Pia Cayetano. Ito po ang sinabi niya. Itinanong ito ni Hontiveros matapos mapresenta ang prosecution ng mga video bilang ebidensya ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. Ito po ang sabi ni Hontiveros. Binigyan diin niya na walang direktang patunay sa ipinakitang video na nagpaupa o kumuha ng mga assassin ng ang Vice Presidente. Dahil dito, hiningi niya ang legal na basehan kung bakit pasok ito sa batayan ng impeachment. So, yun po yung sinabi ni Risa Hontiveros eh. Wala pong direktang patunay. No, ito po yung dialogue. Hindi naman ganitong-ganto kasi hindi na natin matandaan kung ano yung sinabi niya ng punto per punto. Pero ang pinakalaman ng sinabi niya, wala pong direktang patunay sa mga video. Sinabi yan ni Risa Hontiveros na sa mga pinakita niyo pong video, wala naman direktang patunay na nag-hire nga ng assassin si BP Sara. Ito po yung script. Yan yung script nila, no? Paano po to matatawag na impeachable offense kung wala naman direktang katunayan sa mga video na siya po ay nag-hire? Sasagot ngayon yung lawyer. Kaya habang sumasagot yung lawyer, nagko-comment ako kung sa akin kayo nanood, nagko-comment ako ron na, pati yung lawyer, testigo na rin. Kasi tinestigo, etong utak ng mga prosecution, pare-pareho po eh. Pareho po yung mga utak nila na isang tao, ikakarga sa kanya lahat. Ala Madriaga. Si Madriaga, lahat na ng problema, lahat na ng may kinilaman sa flood control, sa may confidential fund, alam na lahat ni Madriaga kung saan napunta pera, saan dineposito, saan na lahat nagpatakbo, sa kanya na lahat gumalaw yung confidential fund. Ito naman, sa death threat, isang tao lang. Ito lang si Kalilong. Lahat na, alam na niya lahat ang nangyari. Pero ang maganda rito, sinabi ni Hontiveros, wala pong direktang naipakita na nagpapatunay na nag-hire talaga si BP Sara ng hitman. Paano po naging impeachable yun? Di ba? Ang tinanong niya yung abogado. Siyempre mag-object mag-object po tong, wala kang magagawa ni-roll out siya Sagutin daw. Sasagutin, sumagot naman yung abogado. Medyo na-delay lang si Pia Cayetano. Pero dapat nung tinanong pa lang ni Risa Hontiveros, yung abogado, dapat nag-react na si Pia. Delayed pa
Kulang pa rin sa experience. Alam niyo po, yun yung nakikita ko rito. Yung panahon po, nung kay Erap, ang bibilis po ng mga abogado doon. Ang husay talaga eh. Estelito Mendoza, si Cuevas, tapos yung mga Porton, bata pa yung mga Porton nun. Yung dalawang Porton, bata pa. Ang bilis po niyan. Si Cuevas naroon sa kabila eh. Tignan mo ron. Papuntahin niya yung abogado ron. Tignan mo kung ano yung pinapakita ron. Tignan mo! Kung mag-utos ng mga abogado, kala mo mga utosan niya eh. Mabilis po. Mabilis po yung mga late pa nga eh. Biruin niyo nakaano na po nakasagot na yung abogado na ano nang pangalan nitong abogado na to. Siligutan. Nakasagot na si Ligutan eh. Na ito yung sagot ni Ligutan. Para sa bagamat hindi 100% na nagpapatunay na may nakuha ng assassin, ang mga pahayag ay malinaw na nagpapakita ng intensyon, plano, sistema at kaalaman ng Vice Presidente na nais niyang gawing Pangulo. Niyang gawin sa Pangulo. May tuturin din umanong itong krimen at paglabag sa konstitusyon. Bakit mo tatanungin yan? Kunwari hindi alam ni Risa. Scripted yan, Risa Ontiveros. Para yung hindi pwedeng sagutin ng testigo nyo, yung NBI. Kasi hindi niya pwedeng sagutin yan eh. Kung may krimen ba eh. Ang sasagot yung abogado, sumagot nga. Alam po ninyo, in fairness po, magaling to si Ligutan. Ako, marunong naman tayong tumingin ng mga matatalino eh. Kaya lang, sad to say, ang hirap po talaga ipagtanggol yung posisyon ng prosecution eh. Wala talagang threat. Ginagawan lang po nila. Yan, katulad niya, no? May kaalaman, may plano. May plano. Tinanong siya eh. BP Sara, kumusta naman po? Sa tingin nyo ba yun yung plano? Ang plano po, ganito. Pag may plano ka. Ano tayo Zoom meeting tayo. Ito pag-uusapan natin. Yun po yung plano. Hindi po nagmumula sa tanong. Pwera na lang kung yung tanong, Anticlair, yung magtatanong sa kanya, yung alam niya na yung may nakatoka ng magtanong. Kumusta po yung ano masasabi niyo sa ganun? Ito, meron akong may nakahanda ng prop si Anticlair. Dito po hindi. Nakikipag-usap, submitting si BP Sara, tapos may biglang nagtanong. Hindi po plano ang tawag doon. Inuulit-ulit daw. Anong inuulit-ulit? Tapos ipapakita. Kita nyo ito pa isa. Mayroon pa po bang patunay na ito po ay hindi lang minsan sinabi ni BP Sara, yung mga pagbabanta na ganito? Meron po. Pinag-aralan ko po yung mga iba pang video. Eto po. Sige, ano yung sinasabi niyan? Yan na nga. Yung ini-imagine ko na pinupugutan ko ng ulo si BBM. Hindi yata sinabi na BBM, pero yun po yung Tignan nyo po. Pareho ba yun? Yung isa, may kinausap na ako. Pag ako tinigok, tirahin mo rin yung tatlo niyan. Tignan nyo po kung pareho Yung isa, may kinausap na ako, pag tinigok ako, may titigok dyan sa tatlo niyan. Dito naman sa isa, ini-imagine ko, pinupugutan ko ng ulo. Siya po ang pupugot ng ulo sa imagination niya. Saan ka nakakita na? Alam niyo po, kung ang pag-i-imagine ay isang krimen, putya, siguro 100 years, 100 death pen, 100
Reclusion perpetua na ako. Pag nagsusulo po ako at ako'y nakaramdam ng kakaiba, yun lahat po ng magagandang artista, ini-imagine ko po yun eh. Sabi ni BP sa akin, ini-imagine ko, pinupugutan ko siya ng ulo. Una, kailan pa po naging krimen ng imagination? Imagination lang, krimen na. Ini-imagine ko si Joyce Jimenez na kami ay magkaniig. Krimen yun? Tapos maya-maya, pagkatapos, pag nangamoy Clorox na yung kwarto mo, di tapos na. Tapos na yung pag-imagine mo. Nakailang imagine na ako rin sa malintik na yan. Ang pangalan nun, yung malaking, malaking lalagyan ng gatas ng ina. Ini-imagine ko rin yun. Nakasakay sa kabayo. Krimen ba yun? Tapos yung sinabi na, I am Midel. Yung sinabi po na yan sila, meron pa ako lagi Pantasya ko yung isa pa Si Capri. Si Capri. Ini-imagine ko rin yun. Napakarami pong ini-imagine Hindi ako kay Maui Taylor, kay kay Katya. Ana Capri, Katya, yan. Kailan pa po naging kriminal lintik na pag-i-imagine yan? Napakarami ko na nakaniig sa imagination ko. Me too, boss. I also imagine you playing ping pong. Talaga? Totohanin na natin imagination. Kaya hindi po ubre. Tapos sasabihin, may pattern. Anong pattern? Yung isa, siya mismo yung pupugot. Yung isa, mag-hire siya. Asan ang pattern dun? Hindi po pattern yun. Yung isa naman, sabi niya, hukayin niya yung sabihan, pag hindi ako tinantanan na makamag-anak mo, Amy, huhukayin ko yung tatay niyo. Diba? Ang lalayo po nun. Iba-ibang krimen po yun. Kung na-consummate po yun, iba-ibang krimen yun. Yung isa, huhukayin yung patay. Yung isa, gigilitan. Siya mismo. Ayun, nag-hire ka ng Kaya, sa totoo po, aminado tayo, mas magaling tong dihamak siligutan kaysa kay Jerbil. Kaya yan, tigilan nyo na yung ka-imagine na si Jerbil Luistro ay magiging panibagong Miriam Defensor. Naku po, napakalayo niya kay Miriam Defensor. Si Miriam Defensor hindi po nagkaroon ng laway sa... Ayun yung namimiss natin. Wala si Marcoleta. Yun namimiss ko yung pwedeng mambara. Yung pwedeng barahin yung yan yung ginagawa ni Miriam sa nung mga impeachment. Yung mga prosecutor, binabanatan niya. Ang gagaling ninyo! Salen! Sino dito hindi walang tinatago sa salen? Di ba? Wala pong ganun. Parang siligutan nga yung nagdala ng show Wala pong mga parang hindi mga judge tong mga to. Parang hindi senator judge. Yung mga senator judge before, talagang kung pagalitan niya mga yan.
Di ba may joke na 3 beses na naging senador tapos si Luistro Senate pass lang. Yan yung sinasabi natin na imagination lang po nila. At eto, akala ko po talaga may mga bago silang mga ilalabas. Akala ko nga, yung nahanap na nila yung kinausap ni BP Sara eh. Oh. Kaya, matalino ng konti, matalino ng malaki itinalinong ngayon, kaya maganda eh. Kaya lang, wala talaga eh. Wala talagang ebidensya. Hanggang dyan lang yung kaya. Niligutan. Wala talaga eh. Umamin na nga maski nga si Hontiveros, anong sinabi niya, no? Walang direkta na masasabi na sa ebidensya ay nag-hire si BP Sara. Pero pwede pa rin ba makonsider yan na impeachment? Hindi na po. Kung walang ebidensya, saan kayo maghagilap ng ebidensya? Tandaan po ninyo, 32 milyon ang bumoto. Kung yung walang bumoto nga kinakailangan mong matinding ebidensya, yung pang meron back-up ng 32 milyon. Mas lalong dapat na yung ebidensya mo matatag. Hindi po pwede na yung sinasabi ni Tito Soto na wag gawing technical. Ano yan? Pag sinabi ng opening statement nila nung Mayo 10, nagkabarilan, nung Agosto 13, may pinatay. Tapos isisisi nyo kay BP Sara, utot nyo. Guilt is personal. Walang kinalaman sa mga krimen na yun si BP Sara. Wala pang krimen. Diyan po sa inuna ninyo. Kaya nila inuna yan na pinakamabigat nila eh. Kaya talagang bukas, yung depensa naman na magtatanong. Titignan po natin kung paano po nila patutunayan na walang ebidensya at hindi siya karapat-dapat na magtestigo. Diyan dahil hindi naman po niya dapat yun tinitestiguhan. Yan lang